Sa ating fire incident naman po for the month of for the year 2026, our data here is as of April 28, 2026, nasa 429 na po yung fire incidents natin, no? Compared to last year, January to April, na nasa 236 lang po. So may increase tayo this year ng 81.78%. Sa residential natin, out of 429, 103. For the non-residential, 43 fire incidents. For the non-structural, this includes grass fire, rubbish fire, and post fire. Nasa 265. So ito po yung pinakamataas talaga natin out of the 429. And as to the transport, fires natin nasa 18 naman po. So yun, mataas talaga yung ating fire incidents for this year, ma'am. Okay, so di din tayo pwede magtanong, ma'am, no, kung ano yung parang attribution ng pagtaas ng fire. Nainsad mo? For our data naman, ma'am, no, nakalagay dito, non-structural talaga yung marami. Like, right now, alam natin na sobrang init talaga. Mostly ng mga nire-respondehan talaga namin dito are grass fire and rubbish fire talaga. Kaliwat kanan, ma'am, kung napapansin nyo, more on the southern, yung southern part ng Davao City, and doon din sa northern part, yung may mga areas na mga grassland, mga agricultural lands, yun talaga mostly yung mga nasusunog. So ano yung kampanya natin dito, ma'am, para maiwasan? Yes, ma'am. No, right now, actually, we already posted din dun sa aming social media about this, yung sa mga open burning natin, na unang-una, bawal po talaga siya, no? Even sa fire code, naka-state naman yun na bawal siyang gawin. And then, yung sa mga residential areas din natin, lalo na yung mga kapitbahay natin, no, na yung every hapon, siguro parang nagiging tradisyon na natin dito sa Pilipinas, na nagsisiga tayo dun sa harap ng bahay natin, as much as possible, tigilan na po natin yun, lalo na ngayon at wala masyadong ulan, napakahirap apulahin, and then ang problema natin sa mga residente natin, pag lumalaki yung apoy, nagiging uncontrollable na siya, yun na yung nagkakaroon ng problema, no? Minsan kinakain na yung mga katabing areas, kung like mga bahay na mga light materials, nagiging residential fire na yung ating mga grass fire or even rubbish fire. Paano ito dispose, ma'am? Kung bawal naman, syempre may batas tayo dyan, Clean Air Act, no? Na bawal talaga yung sunog-sunog. Paano i-dispose itong mga rubbish at saka grass? Yung sa mga basura natin, ma'am. Dito naman sa Davao City, ma'am, no, we have naman yung sa solid waste management natin. So yung pagsunod lang natin sa city ordinance na yun, and then sa pag-dispose natin ng tamang basura, ma'am, pwede naman talaga siyang i-dispose ng maayos without burning it. No? So, tulungan natin kasi yun na nga, right now, isa pa dun sa naging problema natin ngayon is the energy crisis, no? Na kung pwede, mababaan natin yung cases natin dito sa fire incident natin when it comes to grass fire and rubbish fire. But wag po silang matakot, no? Baka naman nag-aalala din yung mga residente natin dito sa Davao City na dito sa energy crisis naman natin na ready to respond naman yung Davao City Fire District pagdating sa any emergency naman po. Nire-respondehan pa rin namin. And then, kung may makita naman sila na alam naman nila na nagiging violation na talaga siya, they can report naman. Actually, we've been receiving reports, no, lately sa mga subdivisions within Davao City, no, but hindi na lang namin i-mention anong area po yon. Pinapapuntahan na po namin ng mga bumbero natin, no, kung saan po nabilong yung kanilang area, kung anong fire station yon, kasi nagre-report na po yung mga kasama nila, no, yung homeowners association, na minsan matitigas ang ulo. Siguro na may problema din sila, nabanggit nga kahapon ni Sir James Galay na minsan nagiging cause pa yung pagsita natin sa mga kapitbahay natin, no, ng away. So, pwede naman po nilang i-report sa amin yon. We also have the Davao City report para mapuntahan din namin. Trend na to increasing ba for this month compared to last year? Yes, sir. No, for this year, increasing tayo, sir. Out of the 429, sir, 265 siya, sir.
For this year na siya? Yes, sir. Compared to last year, nasa 113. So, tumaas talaga tayo ng 134%. Ma'am, kaning kwan ba ma'am no kaning ang cost mo na is aside sa kanang mukalit na siya og siga tungod sa kainit is napod ng kwan po nang nagasiga-siga sa mga nagasugnod kada hapon. Yes, sir. Nakoy observation sa isa ka kwan manggod ma'am tong di man ako last time tong sa isa ka church. Sa GC, yes, sir. Sa isa ka church na until now tungod sa akong pagtambay sa tennis court nabahuan gyapon ako perminting nga sige po sila sugnod. And then napoy tapat sa fire station tapad ba or ko nagasugnod po sila every hapon o sabi ko ani ma'am especially kana ma'am no nga murag kato tapad sa fire station tapos dili ba mabadlong or kuan. Sige, sir. We will take note dyan, sir. No, but yung nasabi mo sa group chat, sir, is Same na... area lang to ma'am. Okay. I see. Yung Dito sa sa may... Pikas sa Tabi church. ng church ba yun, Tapos, sir, no? Tabi ng tambayan namin. Sige, sir. Oo. Pero na-inform na din po namin yung concerned fire station regarding dun sa naunan yung report, sir. Ngayon, sir, we will do follow-up din dun sa nangyayaring pagsisiga nga nila doon, sir. No? Okay, murag kuan na siya ma'am murag amot kung nagapangita lag lusot or Sige po, sir. We will check po other than doon. that, ma'am, no, sunod-sunod po lang atong kan, and then mostly sa mga residential areas kay kuan tawag ni same gihapon kani mga electrical problems. Unsa pa Yes, sir. padaan ba gihapon ato ang pan ma'am tong sa ito? O plan ligtas pamayanan? Yes, sir, no. Continues pa rin, sir. But due to the energy crisis that we are experiencing right now, we also have directives from the national headquarters, sir, na mag-lessen sa activities. Iunahin lang namin yung important talaga. But the target, sir, andun naman din pa rin, sir. So, continuous pa rin, sir. Wala naman pong bago dun sa mga activities namin under the Oplan Ligtas na Pamayanan, in which pumupunta kami sa different barangays, conduct inspection, house-to-house inspection, pati yung pagbuo natin ng community fire auxiliary group, mga ganun. Continuous naman siya, sir, no? Yun lang, sir, may mga nabawas lang ng mga activities na hindi naman siya priority din talaga dun sa OLP namin na program, sir. But most probably, sir, if na-overcome naman natin tong energy crisis, babalik naman po sa dati yan. Since katong nag-start ang memorandum coming from the President, ma'am, no, pila na lang ba yung kinakandak na OLP? For this, every station kasi, sir, no, we have a target barangay per year, sir. Sa amin, sir, sa Bahada, since I am also the station commander of Bahada Fire Station, sir, isang barangay, sir, kasi yung isang barangay, sir, maraming purok yan, sir, depende din sa barangay, sir, no. The target is still the same, sir. Yun lang po sa mga activities lang talaga, sir. Na may mga kinakat kami doon na kung hindi naman talaga siya ganun. Kasi every time nagkakandak din kami ng OLP, sir, of course, we use our fire trucks. So, kumbaga, gumagawa kami nung parang hierarchy kung ano yung priority talaga namin. Like the training, yun, meron pa rin tayo nun. But yung ibang activities naman, sir, medyo doon lang tayo nag-lesson. But as to the target, sir, is still the same po. Okay.